Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Bibigyan ko kayo ng timeline. Okay? Ang unang-unang mali doon, nagsorry daw si Cayetano dahil sinabi ni Velasco na sinabi daw ni Pangulong Duterte na nadenggoy sila. Tama o mali? Wrong. Why? This is the timeline. Pwapang! Galing ko gumawa ng graphs, no? Ay, graphics? Ayan. October 8, 7 p.m. Duterte nag-warning. October 8, 8:16 p.m. Cayetano nag-sorry kaagad. Pagkatapos ng speech ni Pangulong Duterte, anong reaksyon ni Cayetano? Sorry. Aayusin namin ang budget. Nandyan yan, pinost niya. Yan ang kino-quote ng mga media. Mula noon, hindi pa siya nagla-live, kung hindi yan lang. October 9, kinabukasan, pagkatapos mag-speech ni Pangulong Duterte, ano sagot? Between 3 to 5 p.m. Hindi kasi ako sure yung oras dyan, kung ano oras nagsimula yan kay Karen Davila. Okay? Ano sabi ni Velasco? Ginamit na naman si PRRD, kesyon, dengoy, ganito. Ano pa? Yung sinabi ng reporter, ginigiit na naman nila yung speakership. Okay? October 9, 6 p.m. nagpalabas si Pangulong Duterte. Nagpatawag siya ng special session para sa budget. Anong realization nito? Ganito lang kasimple yan. Ang warning ni Pangulong Duterte, nung una pa lang, wag nyo kong gamitin at ayusin nyo budget. Ilayo nyo ako sa issue ng speakership. Isipin niya na, think. Kaya si Cayetano nag-sorry kagad. Okay. Pero si Velasco ano ginawa? Ginamit na naman si PRRD, kesyo meron daw silang pinag-usapan. Ano pa? Giniit na naman niya yung speakership. Yan ang dalawang reaksyon. Tanong ko kasi nyo, sino ang may topak sa dalawa? Ano patunay nito na walang pakialam si Pangulong Duterte sa speakership? October 9, 6 p.m. pagkatapos ng salita ni Velasco. Ano sinabi niya? Ayusin natin magkaroon tayo special session for the budget, not the politics. Ang linaw ng timeline. Kasi yung iba mini-mix-mix yan eh. May mga mga boss ng mga bata ng oligarch. Mini-mix-mix yan. Yan ang palabas kasi ng kampo ni Velasco. Para malinaw uli para naman malinaw. Sige, pasok natin to. Ay, saan na yun? Ay, tanga-tanga, hindi ko na ipasok. Wait lang, ito. Wait lang, huwag kayong aalis dyan. Papakita ko sa inyo. Malinaw na malinaw. Hindi yung pinagbubula lang kayo, walang mga ebidensya ba? Ay nako, ito yung warning ni Pangulo. Wait lang para naman maganda ang transition, huwag ka naman ilagay kagad dyan. Ilagay mo muna yon bago mo i-transition. Umayos ka, di ka marunong. Ay, bakit ayaw? Ay, yun nga. Ay, mali pala yun. Okay. Sandali. Ayan na nga, transition na nga. Pero gusto ko maganda. Wait lang pasensya na, nakalimutan ko ilagay Pasensya na. Kung kaya ko rin. Kung kaya kong pagandahin. Pero wag na nyo akong idamay sa away ninyo. Pangulong Duterte. Pakinggan mo na. Wait tapos in the future, people will be asking what happened to the administration of Duterte. Kaya nakikiusap ako sa mga... Maganda ito kasi napaka-importante ng mga sinabi niya. May mga hinimay pa ako doon sa sinabi ni Pangulong Duterte. Na wag naman ninyo ako. Wag nyo nga akong pinagluluko, sabi niya. Ito. Kung maganda yung administrasyon ko sana. Okay. Kung kaya ko rin. Okay. Kung kaya kong pagandahin. Pero wag na nyo akong idamay sa away ninyo. Tapos in the future, people will be asking what happened to the administration of Duterte. Kaya nakikiusap ako sa mga... Dalawang beses sinabi. Kasama ko sa gobyerno. Yung hinalal. Lalo na. Na huwag naman ninyo akong idamay. Ulitin ko. Twice niya sinabi yan, huwag nyo na akong idamay. Kailan niya sinabi yan? October 8, 7 p.m.
Ang tigas ng ulo ni Velasco, October 9, dinamay na naman si Pangulong Duterte. Ganyan kaswail yan si Velasco. O, pasok. Ano Pero pa? gusto kong maganda yung administrasyon ko sana. Kung kaya ko rin. Kung kaya kong pagandahin. Pero wag na nyo akong idamay sa away ninyo. Tapos in the future, people will be asking what happened to the administration of Duterte. Kaya nakikiusap ako sa mga kasama ko sa gobyerno, yung hinalal, lalo na huwag naman ninyo akong idamay. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. If you do not solve the problem, then I will solve the problem for you. Ang linaw. Ano ang malinaw doon? Napakasimple. 1. Huwag nyo akong idamay. Huwag nyo na ako isama dyan sa usapan ninyo sa speakership. 2. Kung hindi nyo magawa ng paraan yan, ano yon? Ano yung paraan na yon? Tungkol ba sa speakership? Hindi. Sa budget. So 2 things ang napaka-importante dun sa speech ni Pangulong Duterte. Huwag nyo ako idamay sa speakership, ayusin nyo budget. Yang dalawa na yan ang dalawang bagay na sinuwail ni Velasco. Dinamay siya at iginigiit pa rin speakership. Tingnan nyo kung gaano kasira ulo niyang tao na yan. Diba? Sasabihin pa, kesyo ganito. Anong hindi maklaro sa'yo? Bingi ka ba o bobo? Sabihin mo lang. Ang linaw na nga na sinabi ni Presidente, huwag nyo na akong idamay. Ayusin na yung budget o ako ang aayos dyan. Ang linaw. Ano sagot ni Velasco? Sabi, nag-usap kami ni Presidente, dinenggoy daw kami. Tapos, nung dinenggoy kami, kailangan talaga masunod yung speakership. Anak ng... bobo na! Sabi nung iba, ano nangyari? Di ba, yung suspend ng session, nag-backfire yan kay Cayetano. Di ba, yan ang sinasabi ng iba. Ano sagot ni Cayetano? May gentleman's agreement. Binoto ako ng mga congressman. Yung ba sagot niya? Hindi. Ano sagot niya? Sorry. Alam mo yun? Kaya nga sinasabi ko sa inyo if you, sasabihin nila, masyado ang Cayetano. Ano ba masyado? Nag-sorry na nga Nakita nyo? Hindi niya justify yung sarili niya. Hindi niya sinabing, hindi, kayang-kaya namin to. Relax na, Mr. President. I got this. Walang ganun. Sumagot kagad sa 8:16 pagkatapos ng speech si Pangulong Duterte. Ang sagot niya, I apologize. Sorry, Mr. President. Alam nyo naalala ko dito? Ito sa scenario na ito. Alam nyo kung sino naalala ko? Ito, honest nung iniisip ko nga nag-backfire ba ito kay Speaker Cayetano? To be honest, medyo yung pagka-cancel ng session, explain ko kung bakit kinancel. Pero yung pagka-cancel ng session, ang nangyari tuloy, ang dating sinisisi siya ng tao. Okay? So parang masama siya dahil sa ginawa niyang pag-cancel ng session na yun. Sabi ko nga, naalala ko talaga dito si Joseph. Kilala niyo si Joseph? Si Joseph! Kilala niyo yun? Hindi. Si Joseph yung kay Potiphar. Naalala niyo yung kay Joseph? Ano nangyari sa buhay niya? Binuli siya ng mga kapatid niya. Binenta siya bilang alipin. Pagkas benta siya, umangat siya dun sa kanyang kulungan. Ginawa siyang parang tagapamahala doon. Anong ginawa? Inakit siya nitong asawa ni Potiphar. Di ba? Inakit siya nung asawa. Sabi niya, Joseph! Joseph! Ayaw pumayag ni Joseph. Bakit? Kasi nga may takot siya sa Diyos Hindi siya pumayag. Anong ginawa nito ni asawa niya? Araw-araw Araw-araw. Tinetempt niya si Joseph. Si Joseph naman, no, tumatakbo. Until one time, naiwan niya yung... Ganun niya. Basta yung kung ano man yun, yung tela niya, binabalot sa sarili niya. Naiwan niya doon. Si Potiphar, sinabi doon sa asawa, na ano sinabi niya? Sabi niya, nangulang, inano ko, may ginawang pag-abuse sa akin. Lumabas na masama si Joseph, di ba? I mean, kung iisipin mo, that time, lahat ng tao sigurado sinasabi, akala ko ba maka-Diyos yan Joseph na yan? Akala ko ba yan Joseph na yan? Holy yan.
Akala ko ba yan Joseph na yan matinuyam? Pinagkatiwalaan niya nung hari, bakit ganyan? Oh. Lahat sumama ang tingin kay Joseph. Pero bandang dulo, inangat si Joseph. Ito lang Mr. Speaker. Okay? Ito lang masasabi ko sa'yo Mr. Speaker. Ngayon, mukhang lumalabas na ikaw yung parang dehado, di ba? Prove yourself. Show us. Ito lang, ang challenge ko sa'yo. Show us na you really mean to pass the budget and to protect the president. Do it. Pass it. Sabi ko sa'yo, I will declare myself talagang tagahanga mo. Pag pinas mo yan, inayos mo yung budget. Yun lang sa akin. Ngayon, sige. Pareho kayong dalawang medyo nag-away ng sobra dyan sa speakership. Pero pag naipasa mo yan, hahanga talaga ako sa'yo. Yun lang ho ang sa akin eh. Kasi huwag tayong maglokohan dito. Sabi nga nila ito ang aking analyzation dito. If you think this speakership is all about speakership, no. This is 2022 election. President ang nakasalalay. The success of this administration and the failure of this administration and sino ang babasbasan ni Pangulong Duterte pagdating ng 2022. If this administration fail this year and next year, patay tayo. Makakalusot ang mga dilawan tae at saka yung bata ng oligark. Kaya ang masasabi ko lang, tingnan natin. Hindi pa tapos ang kwento. Alam niyo, tandaan niyo lang lagi ito. Sa buhay, hindi yan isang battle. Maraming battle ang nasa buhay natin. Marami tayong pagdadaanan na minsan talo, minsan panalo. Pero tandaan natin, hindi pa tapos ang gera. There's battle every day. We will see. Ha? Ayun lang.